Isa po to sa pinakamalaking problema natin sa Pilipinas. Alam nyo naman to, kidney disease at dialysis. For the past many years, padami ng Pilipino nagkakasakit sa kidney disease, nagda-dialysis, ang dami ng dialysis center. Ano ba nangyayari? Actually, nagbabala na ngayon ng NKTI, 42% ang tinaas na nagda-dialysis. Ang dami na. Sa record nila, 60,000 na from 35,000 dati na nagda-dialysis. Malamang underreported pa yan. Baka mas marami pa dyan. So, bakit? Ano ba nangyayari? Bakit tumataas? Okay, tignan natin yung factors para mabago natin. Physical inactivity, kulang sa exercise, pero feeling ko hindi ito masyado ang factor. Obesity, merong iba, overweight. May iba, mali ang diet. Mamaya papakita natin. Smoking, malaking factor. Marami pa rin Pilipino naninigarilyo. Pag smoking, syempre, masisira ang puso, masisira ang kidney. Ayan o, hihina ang blood flow sa kidneys basta naninigarilyo. So, malaking factor din yan. Ang sumisira talaga sa kidneys natin, number 1, diabetes. Number 2, high blood. Number 3, mga kidney disease na iba, mga glomerulonephritis. Anong mga pagkain? Eto na. Pasensya na kayo I'm sure uunahan ko na kayo. Sasabihin nyo, wala na ako makain dyan Pwede naman kainin ito, pero dapat aware tayo na maalat siya o sobra siyang tamis, kaya hinay-hinay lang. Para aware tayo, hindi natin aaraw-arawin. Parang siguro once a week o twice a week lang. Tignan natin Yan. High salt foods. Ito, Doc Lisa, favorite mo. Bagoong. Okay? Sobra kasi talaga dami yung asin na nilalagay. Hindi normal yung dami ng alat. Sa bagoong natin, sa patis natin, sa toyo, very, very high salt. Daing tuyo, super high salt. Canned goods, syempre, kasama na corned beef, sardinas. Kaya maraming niluluto si Doc Lisa Paano pinapa-healthy ang corned beef? Di lagyan mo maraming repolyo. Parang repolyo na siya Tapos yung corned beef, konti na lang. Sardinas, gawing spaghetti sardines. Lagyan din ng gulay yung sardinas. So, wala nang dagdag alat-alat. Yun na yung pinaka-asin niya. Okay, so pwede na magawing mas healthy. Ito talaga problema natin. Instant noodles. So, tignan nyo sa picture, sobra alat. Kaya ginagawa ko sa instant noodles, actually, hindi ko iniinom yung sabaw lagi. Yung alat, nilalagay ko yung seasoning, siguro 1/2 lang or mga 2/3. Tapos, tinatapon ko yung sabaw. Lahat ito tinatapon ko. Nandyan lahat ang salt Ang salt ng instant noodles is around parang 1 gram Ganong kataas. Basta mataas siya. Almost yung requirement mo for the day, yun na yun. So, pag ininom mo lahat yan, masisira kidneys natin. Diba? Maalat Ma-high blood tayo, magmamanas tayo. So, pwede kainin, tanggalin mo yung sabaw, lagyan mo ng gulay, at paminsan-minsan lang. Processed meat, maalat, hotdog, langgunisa, bihira lang dapat. Junk food, alam nyo naman yan. Okay? Mamaya sasabihin natin yung pwede nyo kainin. Okay? Yung mga magre-reklamo kasi, ito kasi favorite ninyo High sugar foods kasama din sa kidney disease. Kasi ito ang nagpapataba, ito nagkakos ng diabetes. Ang diabetes ang number 1 taga-sira ng kidneys Pag na-kidney failure, ang dahilan, may diabetes siya. Laging ganun. Okay? Halos 50% of the time, diabetic kaya nasira kidneys. Bakit nagkaka-diabetes? Kita mo naman. Bawat portion dito sobra sarap. Wala naman diyang walang asukal Diba? Ito, taho, napakasarap. Itong arnibal ang problema natin Diba? Ito, sasabihin mo, Doc, hindi naman matamis. Carbohydrate yan Carbohydrate siya. So, parang kanin mo na yan. Paano ba ito ginawa? Diba? Halo-halo, lahat matamis. Leche flan. Nako, patay tayo sa leche flan. Kakanin, bibingka, puto, sapin-sapin. Pwede yung mas matabang.
High sugar, high coconut milk. Sabayan mo pa sa gugulaman, favorite ko yan. Paminsan-minsan siguro kung nag-exercise ka, soft drinks, energy drinks, yan ang favorite ng Pilipino. Taho. Sasabihin mo, Doc, ang killjoy mo naman, nilagay mo pandesal. Actually kasi, pwede naman kumain ng pandesal. Hindi ko naman sinasabi, hindi kumain. Ang gawa lang natin kasi sa Pilipinas, very high sugar ang pandesal natin. Yung mga OFWs natin sa abroad, bili kayo ng tinapay sa abroad, bili kayo ng French bread o ibang bread, halos hindi siya matamis eh. Yung atin lang talaga, high sugar ang pandesal. Kaya, mas konti lang kakainin. Eto pa, lagi ko re-reklamo kayo. Bakit high fat, high cholesterol, masama sa kidneys? Eh, syempre, magbabara din yung mga ugat. Diba? Pag nagbara yung ugat, tumaas yung cholesterol, masira puso, utak, pati kidneys. Di ko na kailangan sabihin, chicharon, lechon, sisig, di ba? Puro taba ang sisig, di ba? Tenga ng baboy. Ito, kita mo, ang kare-kare niya, fatty yan di ba? Pwede siguro kung laman ilalagay mo, dadamihan mo gulay. Adobo. Favorite natin, para wala natang laman yung adobo, puro taba na lang natira. Tsaka yung adobo sauce, syempre sobra alat. So, pwede naman kumain, pero syempre, alam natin na pag ito palagi kakainin natin, hindi ganun ka-healthy. So, ano pwede natin kainin? Dami namang gulay, di ba? Ang daming gulay, may kangkong, may malunggay, may ampalaya, may okra, may isda naman, may bangus, di ba? Gusto mong konting sinigang. So, marami naman tayo ibang healthy na gulay na pwede kainin. May munggo, di ba? Meron naman tayong makakain. Yung ganito, paminsan-minsan lang. Okay? Di ko sinasabi huwag kumain. Pero kung ayaw natin, dumami ng dumami dito. Di ba? Yan ang problema nga. Parami nga ng parami. Siyempre, kung mas mahirap, mas hindi natin kaya bumili, mahal din nga ang healthy foods. Isa pa nakakasira ng kidneys, ito gawain ng kababayan natin. Laging mahilig sa pain reliever, over the counter, lagi ko sinasabi sa inyo, pain reliever, ibuprofen, naproxen, pag talagang tuloy-tuloy ang paggamit, pwede makasira sa kidneys. Paalam nyo lang sa doktor nyo. Herbal supplements, marami, inom lang ng inom, bili lang ng bili, hindi nila alam, pwede makasira sa kidneys. Inuulit ko lang ngayon paulit-ulit na ako sa video ko. Baka sabihin nyo, hindi ko sinasabi, wala po kami ine-endorse. As in, wala. Walang gamot, walang supplement, wala. Ang nakikita nyo, puro fake. Okay? Tignan nyo lang yung page ko, doon na sa original. Okay? Marami kasing gumagawa ng fake ngayon. Lahat naman pinipeke, artista, politiko, lahat ng kaya ipeke sa social media, pinipeke nila. Ini-AI na nila ngayon So, kidney disease, yan ang po sinabi ko sa inyo, inom ng maraming tubig. Pag kumain kayo ng healthy, tapos uminom ng sobrang alat o sobrang daming patis toyo, dadaanin mo sa maraming tubig, hindi rin effective Kasi yung alat napasok pa rin sa katawan. So, mas gusto mo bawasan pa rin alat. So, pag kulang sa tubig, hindi maganda, processed food, overweight, smoking, stress, kulang sa tulog. Yan. Ito yung kidney disease stages. Pagdating ng stage 4, stage 5, yan ang dialysis stage. Kaya ayaw natin. Dito kasi sa una, pwedeng wala ka pa nararamdaman. Nasisira kidneys, ito end-stage dialysis, diabetes. Usually sa una, hindi mo pa mararamdaman. Yan ang problema sa kidneys. Pag hindi pa siya sirang-sira, wala kang mararamdaman. Okay? Baka mabulala yung ihi. May mga gamot, over the counter, tulad na sinabi ko, yan, nakakasira ng kidneys. Pain reliever, ayan Pain reliever, over the counter, ayan warning Pag may sira na kidneys mo, delikado na yan. Ayan kita mo, hirap na hirap yung kidneys Pag kargado niya yung sobrang exercise, ingat din Sobrang exercise, sobrang pagod, hindi rin maganda. Kasira din ng kidneys kasi parang nasisira yung protein sa katawan. Mga hazing, binubugbog. Yung masyadong high protein diet.
high protein diet, hindi rin ganun ganda. Dapat balance. May kanin, may gulay, may ulam sa tamang dami. Wag over. Okay? May mga gamot para sa kidney disease, punta tayo sa nephrologist. Siya na po bahala magsabi kung anong gagawin. So, to protect the kidneys, healthy diet, maraming tubig, 8 baso araw-araw, more physical activity pero wag over, blood sugar, diabetes, blood pressure, bawas alak, hindi rin maganda, bawas sigarilyo. Meron naman mga healthy foods para sa kidneys. Sana po nakatulong tong video natin. Awareness sa kinakain bago lumala ang kidney disease. Salamat.